The 90s. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. Kick it. No sense of reason, it's true. Why did you have to believe it? No sense of I saw the sign. Up on the moon, yeah. Ladies and gentlemen. Raise the roof! May pa-raise the roof ulit! Bumabalik ang raise the roof! Galing. Ano, napa-throwback ba kayo? Grabe! At alam ko pa yung Pakikuha nga yung mga ointment. Pakikuha yung mga ointment. Ikaw! Okay, batiin muna natin mga kapatid. Good morning mga kapatid! April 16, miad na si Lem sa wikang Cagayan. And kaway-kaway po sa mga batang 90s dyan. Proud tayo, proud. Ay, kumukha na 80s ka eh! Aray! Aray ko, aray! Bap na bap ang ating Tuesday sa hataw na throwback sa yawang hatid ng ating mga bisita. Yan, correct ka dyan, Jess. Yung ilan pa dyan ay gumahe pa nga all the way from Europe. No? Mga kasama ng ating mga kapatid. Kaya naman tulad ng kanilang dances noon, we feel like dance sa happiness talaga ngayong Martes na ito. Wow! Alam mo yung shalalalala ng malala! Yan! Hindi praktisado yun, ha? Ano yun? Lalo na sa mga tulad naming naging bahagi na ng aming mga childhood ang pag-induct na ating mga bisita. Kaya shout out ito sa mga gaya namin na nakisayaw to the beat of Ecstasy, Extano! At ang ever classic na Macarena, di ba, Justin? Macarena, Okay. At gusto ko rin dati wala pang EDM. Dati trance pa siya. Trance. Di ba? Kanina may konti pa trance din sila, di ba? Pero ano, isama mo na dyan, Maui, yung Ragamuffin Girl, of course, Tootsie Roll, La Bombula, at marami pang iba. Ang group pa noon, swabbing dance moves lang na isinabay na makukulit na upbeat song. Sure ako na relate ang dancerist natin dito, si Mami Chicky. Di ba? Sure ka? Oh my God, it's like I'm in Cloud9. Nandito sila live. Diyos ko, the OGs Masingit lang naman. namin yung mga Gen Z naming staff, di nila mag-gets yung kanta. Yung binanggit nating title kanina. Maniwala ka dyan. Pagkatapos ng alam araw nila na to, yan. pagkatapos ng concert nila, mauhuk kayo, di ba? Yan. Yes. Kita nyo naman, walang-wala silang kupas. Walang Oh my kupas. God. Di ba? Kahit kayo iba pa nila mga kasabayang grupo,
tulad ng, ayan, na maneuvers, UMD. Oh, alam na alam nyo, naku, yung mga mami sa bahay, di ba? Raise the roof. Raise the roof. Oh my God! Nakita nyo na sila, nandito talaga sila. Muli natin silang masasabayan sa isang pangmalakasang dance concert. Pero before that, syempre makikipagkulitan pa tayo at hihingi pa tayo ng mas marami pang pasampol sa mga miyembro ng Street Boys. Spencer Reyes at Michael Susundo. Woo! Wala sa Good morning, top of the morning. Oh my golly. Maraming salamat at kayo ay dumiretso dito sa aming studio. Yes, maraming salamat. Oo, when was the last time na nakabisita ka dito, Spencer? I Here we think, go. 8 years ago. Wow! Tagal So, na. matagal-tagal na. 8 Nako! years. Na-miss ka namin. Mas na-miss mo yata kami dito sa Oo, Pinas. excited niya akong makita ang mga kababayan ko dito. And also yung mga 90s design 90s Super Show. Because it's really fun. Dahil magkasama-sama ulit kami mga dancers, Team 90s. And it's a benefit show. Yes. Excited. Pero taga, batiin muna natin yung mga kasama nila. Yes, Nandiyan ang Polycosmic Teen Teen Squad, Squad, Catch yeah. 22, and Team 90. Team 90s, yes! Hello po. Ayun ang Mama Chiki, can I tell you, Spencer and I go way back Yeah. because Oh, yeah. nung nagsisimula ako, grabe, the Street Boys, we were always together, sina Jong, sina Kuya Bong, and talagang napakasaya kasi I remember si Spencer noon was saying na nung nagsa-start siya sa Street Boys, hindi siya marunong magsayaw. Diba, Spence? And then you were saying na with the trainings and all, humusay Doon na- talaga yeah. sila. Okay. Tell us more about what you've been busy with bago ka bumalik dito. Actually, ang dati kasi I'm a dancer here. But in the UK, I'm a bus driver. Okay. So, Hanggang it's a masaya big- din ba? Oh, medyo nakakagulat kasi yung ibang mga puti nagtatanong kasi malaking coach eh. It's not an ordinary bus. Ano ba, It's a double-decker coach. bus ba to? Double-decker. Lahat na any kind of bus. Dahil- Drive ko. yeah. Kaya ang tingin sa akin, sabi na, ba't may nagdadrive ng bukang bata? Sabi nila, nakapag-graduate ka May naman lisensya daw ng ba? grade school, grade 6 ka ba? Ito Si nga, Michael naman, dahil nga, Michael. dahil nga member kami ng Street Boys, ginaya ko na rin yung trabaho niya sa UK. I'm a bus driver too. No, Yes. But anyway, Hindi ganun kadali pala. Apakahirap. And Pero we're so happy you are back kasi dito, walang kakupas-kupas ay, yung salamat. pagkakasama. Maraming salamat. At least until now, kaya pa rin. Super! Ano ibang nakakakilala sa inyo kapag nagmamaneho Meron. kayo? yes, may mga Pilipino rin nakakakilala. Ano mga sinasabi nila? Sabi- Hindi naman kayo hinihiritang sumayaw. Ay, sorry. Yeah, minsan gano'n. Minsan, Mostly kasi Pinagbibigyan nyo ba? Listen, oy, wag niyo na kami pagbayarin ha. Okay, go. But anyway, that's why we're here. We'd like to invite you sa Design 90 Super Show po. Design 90. That's April 19 sa Aliw Theater. Magsama-sama tayo. Yeah. And also, this is a benefit concert. Okay, sino beneficiary? Oo. For the benefit of? Sa mga bagong dancers na dapat nating supportan kasi galing kami doon. So, it's about time naman kami naman ang mag-assist sa kanila. Yes. So, this is talagang masaya. So, This Friday na yan, this Friday. yes. And again, ito yung unang time na magsasama-sama ulit kayo after how many Oh, years? it's a decades. Yeah. Decades. Wow! Wow, So, grabe talagang talaga. So, napakagandang April 19, reunion. magkita-kita po tayo dyan sa Aliw Theater. The 90s Super Show, Design. Yes? Pakilala natin isa-isa Yes, yung Teen mga Squad. This is This is Teen Polycosmic Squad. Teen Squad. Mga 90s dancers dito. What's your name? Game. I'm Michael. I'm Jake. Yan, Jake. Grabe Ito naman, mga Catch baby face pa 22. din Mga kayo. 90s din to. I'm Albert. And then, mga Team 90s. Nice! Hello po, I'm Jeff. I'm Aki. I'm George. I'm Sunshine. Hello, I'm Jenny. Hello, I'm Mitz. Kaya talagang masaya po to, sigurado. Kaya maraming salamat sa pag-invite nyo sa amin dito. Sa Good Morning Kapatid, maraming salamat po. Thank you, Kasama Spence. nila ng maneuver. Yes, kasama. Kami pong mga dancers na dadalo po dito sa this coming Friday. Sino-sino yan kay Mike? Maneuvers, Maneuvers? UMD, X-People, siyempre us. People also? Yeah. Wow. Street Boys, Kids at Work, marami lahat. At may Ano mga Mga may klase prize. kids nung 90s, mga sayawan na maririnig nila. Yes, but may Ano, mga ano? special guest pa rin, mga bagong dancers to eh. Like Mastermind, marami pa.
Ganda. May surprise guest pa. So, kaya pa hinihintay nyo, please come. Ayun, hindi kayo makakalabas dito na hindi nyo kami turuan ng kahit na si Jess na mamimili. Ano Yo! Sige, sige, sige. Medyo ko lang isasabi sa'yo. Okay. Mabilis lang. It's a beautiful life daw. Talaga ba? It's a beautiful life. Talaga naman. Okay, first step. Ang galing ng Galing puno pa rin ba? nasa tabi ko. Ang galing ng puno. Kahit doon sa forma lang. Kahit doon sa forma lang. Ano yung last forma, Jess? Jess! Jess! Wow! Parang politiko. Diba? Matanda ka ba? Diba? Sabi mo nga si Spencer na hindi nagsasayaw Ay, noon. Mami, Oo, totoo yun. naman. Di ba, Spencer, remember that story? Exception to the rule. Ikaw yun. I'm so excited. Again, April 19. April 19 po sa Aliw Theater. Magkita-kita po tayo dyan. The Sign 90s Super Show! Kaya kung gusto by the way, kung gusto mag-avail ng ticket, just go to www.tickelo.com. So, buy na please. Dance salong yan. Pwede Yes, ka magsayaw yes. doon. Yes, please. After the concert, after the show, meron kaming party din. Ayan. Magkikita-kita talaga. So, sana po pumunta po kayo at sigurado mag-i-enjoy po kayo. Team 90s, huwag nang magpahuli. Maraming salamat again, Street Boys. Thank you. Holy Cosmic Teen Squad, Cats 22, and Team 90s. O mga kapatid, this is The Sign. Groove na with more good vibes. Tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Sabi nga sa kanta, it is a beautiful life. Kaya naman sinahataw lang mga kapatid. Ako po, si Dimples Romano. Ayan na, isabay na sa paggalaw-galaw ang pag-iipon pa na mas maraming inspirasyon at motivation. Ako naman po, si Maui David. Mag-stretching na mga kapatid, especially if dance din tayo, di ba? At magagahan at samahan ang inyong paboritong morning kasala. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga may init na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman, masayambati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Akala ko may makikisayaw pa eh. Parang may habulatan ng 90s dance eh. Oo, Kaya hindi siya makikisayaw. Akala pagkain. Ay, wow, may pasalubong. Nagdala siya ng pagkain. Pagkain, oo. Siya yung nagdala ng pagkain dito. Maiba lang, maiba. Grabe kayo. Pero ano ba mga hinanda natin, Justin? Total, na naman nagpapasiklaban na rin tayo this Tuesday morning. Pinulsuhan natin ang ating mga kapatid. Ano kaya ang mga paandar na summer plans ng ating mga kapatid? Tanong ko lang. Idediretso naman natin ang hashtag Feeling Proud Feels. Pag-usapan din natin ang real-life career ng mga kapatid natin na nasa autism spectrum. Ang kwento ng isang career person with autism mamaya sa Payong Kapatid. Segue naman po tayo sa Health Talk. Kahit pala bata, pwedeng ma-stroke. Paano ba ito maiiwasan? Ipapaliwanag yan ni Doc Dex Macalintal sa Sabi ni Doc. At sa ibang issue naman, ang mga batas at kaso tungkol sa sustento, ipaliliwanag naman ni Attorney Buko sa Legal Bato. Para naman sa dagdag na kulitan at kwentuhan, makakasama natin ang multi-talented singer, dancer, and actress na si Sherry Bautista. Abangan siya live! Narito naman ang mga balitang dapat abangan sa frontline sa umaga. Ilang tsuper sa kalsada na nagpalipas ng gabi para sa pagpapatuloy ng transport strike kontra sa consolidation deadline. Hulihan at pagmumulta sa mga lalabag sa e-bike at e-trike ban sisimulan na bukas. Mahigit 13 bilyong pisong halaga ng nasabat na shabu sa Batangas, i-inspeksyonin ni Pangulong Bongbong Marcos. At K-pop superstars BTS nagpa-excite sa teaser sa kanilang bagong project. At the sign baka mo, eto na po yun. Sumali na sa aming Kagumokha Ko Selfie Contest. You know the drill, mga kapatid. Nood lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Tsaka po mag-selfie habang nanonood ng ating programa. I-private message lamang po sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. Ang pinaka nakaka-good vibes sa selfie, mananalo po ng 500 pesos worth of load. Kaya naman Kagumokha. Go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ako mga kapatid, maraming sakit na maaaring makuha dahil sa sobrang init ng panahon. Isa na riyan ang stroke. Pero paano kung taliwas sa nakasanayan? Sa mga bata naman tumama. Ito ang sabi ni Doc. May mga sakit na akala natin ay matatanda lamang ang tinatamaan gaya ng stroke, pero hindi po ibig sabihin ay hindi na ito nararanasan ng mga bata. Tulad na lamang ng 8 taong gulang na si Krian na naging laman ng balita kamakailan. Naputukan siya ng ugat sa ulo at nauwi sa pediatric stroke. Natutulog lamang si Krian nang biglang maglaway, sumakit ang ulo, magsuka at mahirapan magsalita. Ito ang pumigil sa pagdaloy ng dugo papunta sa kanyang utak. Naging paralisado rin ang kalahati ng katawan ng bata at hanggang ngayon ay hirap pa rin siyang gumalaw. Bagamat bihira kung mangyari po, pwedeng maging life-threatening ang nangyari kay Krian kung hindi ito naagapan. Pinakamataas ang tsansa ng stroke sa mga bata na wala pang 1 taong gulang. 1 hanggang 2 mula sa 100,000 mga bata lamang din ang nakararanas ng stroke kada taon. Pero pasok din ito sa top 10 ng mga sakit na nagdudulot ng kamatayan sa mga bata. Pupwedeng dulot ito ng sakit sa puso o blood clotting disorder o kaya naman ay injury na nauuwi sa hemorrhage sa utak. Epekto rin ito ng infection gaya ng meningitis o kaya naman diabetes, high blood pressure, dehydration at birth defects. Basta't maagapan, mas mabilis makarecover ang mga batang na stroke dahil developing pa lamang ang kanilang mga utak. Para naman mas madaling tandaan, mayroon tayong tinatawag na FAST. F para sa face drooping, pamamanhid o paglaylay ng isang bahagi ng mukha. A naman para sa arm weakness. S para sa speech difficulty o oras na hindi nakakausap o nakasasagot sa tanong ang bata. At higit sa lahat, T na ang ibig sabihin ay time to call emergency services. Bagamat hindi naging malinaw ang tunay na sanhi ng pagka-stroke ni Krian, isang malaking faktor na nagpapataas ng risk ay ang matinding init. Doble kayod kasi ang ating puso sa pag-supply ng dugo para balansehin ang ating temperatura. Nagpapataas ito ng risk ng dehydration na isa ring cause ng heat stroke at actual stroke. Mas madaling maapektuhan ito ang mga bata. Kung may kondisyon gaya ng congenital heart disease o sickle cell disease ang inyong mga anak, mabuting ipatingin kaagad sila upang maiwasan ang tsansa ng stroke sa hinaharap. At para naman sa may mga katanungan pa tungkol sa pediatric health, i-ask Doc Dex na yan sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Thank you so much, Doc Dex. Fast. Tandaan natin yung Fast. fast. Sinulat ko Facial talaga. drooping. Arm. Ito. Yung arms. Arm weakness. Arm weakness. Tapos speech. Oo. Difficulty. Tapos T is time. Time to call Good. emergency. Ako, importante yung time. Yes. Kasi sabi nga ni Doc, kailangan maagapan talaga. Kasi Yes. meron naman, pwede naman talagang ma-reverse, lalo na Yes. pagbata. Pero huwag mahuli sa pagtawag ng doktor. Yes, kaya importante nga na alam natin yung symptoms maaga pa lang para alam nyo yung next action na gagawin. At saka yun nga po, magandang paalala to na hindi lang po sa matatanda nangyayari to kasi syempre bilang nanay din, sa mga bata, maging aware po tayo. Kasi kung talagang mabilis rin po ang kilos natin, pwedeng maagapan. Saka maganda doon, kung sakaling mangyari, kailangan aware ka dun sa sintomas katulad ng binanggit ni Maui. At the same time, mapatignan agad kasi posibleng may ibang kondisyon. Yes, oo, That's yun right. din. Maganda yun na ngayon habang walang emergency na pag-iisipan na natin para pag dumating, medyo alam na natin kung ano yung gagawin natin. Kasi handa na matataranta tayo. talaga kayo. Maganda So, diba? pumunta kayo dun sa report ni Doc Dex, i-screenshot Ay, niyo yung maganda fast. yan. O kaya isulat nyo na sa dingding o sa ref ninyo, sa papel, i-magnet nyo doon, nakalagay yung fast. Pwede yan kahit sa matanda. Sa matanda, oo. Yes. Pwede mo rin i-screenshot to. Ayan. Uy, get well soon tayo kay Bombi. Oo, sa ating cameraman. Kuya Si Bombs, get well Bombs, soon. sa Tay Bombs, get well soon. Okay, dito naman tayo sa Pampa-Good Vibes naman po na dumadag sa mga happy selfies na pinadala po ng ating mga kapatid sa Good Morning Kapatid Facebook page. Ito sila. Good morning. Good morning! Ay, cute! Mainit nga naman kasi. Ito mga chikiting talaga. Nagpapangiti rin. Wow! Oh, as a dancer yung isa. Diba? Oh, Ang cute naman cute. ng baby. Good morning. Nag-expect ako na medyo mas matatanda yung ano natin ngayong kagumokay. Kasi 90s Kasi yung ano 90s. niya. Pero mga kids pa rin talagang totally relatable ang 90s, I think. Padala lamang po ng padala ng mga selfies, mga kapatid. Lagay niyo na rin yung location ninyo for a chance to win 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. This time, kay Justin naman po tayo. Kasi mamaya kay Cherie naman tayo, di ba? Bago siya mapamangha sa kanyang upcoming concert, may ikulitan muna sa atin ang singer, dancer, and actress na si Cherie Bautista. Live!
At sa tanong ko lang, muli ako mag-iikot para alamin ang plano ng ating mga kapatid ngayong summer. Ano kaya? At sa payong kapatid, lalaking binubuli noon, na mamayagpag sa karera ngayon. Ang buhay ng kapatid nating may autism, tunghayan. Ang video po na yan ay isang kampanya para patuloy na ipagdiwang at ipagsigawan ang galing, tapang at kumpiyansa nating mga babae. Natapos man po ang Women's Month, ang ating pa ring paalala to all the girls and ladies out there, abante babae! Dahil tuwing itinataas po natin ang ating mga kamay, change happens. Kaya ngayong umaga para sa kinabukasang masaya, pero palaban ng mga Pinay, let's hashtag Free the Pits Philippines. Huwag na huwag po kayong aalis. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Eto naman po, usapang sustento po tayo. Magkano nga ba ang kailangang sustento sa mga anak? Yan ang isyong tatalakayan ni Atty. Buko sa Legal Bato. Mga kapatid, usaping sustento ang inilapit sa atin ni Chona Porques na bibigyan natin ng payong legal. Narito ang kanyang sumbong. Attorney ko po si Chona Porques. May dati po akong kasama. Ngayon nasa abroad na po siya. Iwalay na po kami. May dalawa po kaming anak, edad 20 tsaka 19. Tapos yung isang anak ko na 20, nagkasakit po, depression. Tapos yung isa nag-aaral, grade 12. Ang hinaing ko lang po, attorney, kasi hindi sapat po, every month binibigay niya 7K. Ang ginagawa, 1530, 3535. Hindi na namin po siya nakokontak. Parang nagmamakawa pa kaming kontakin, diretso pa sa kapatid niya. Attorney, kung sakali bang magpadagdag ako ng sustento, legal ba ito? Legal po ang paghingi ng sustento sa tatay ng bata. Subalit, ang tamang halaga ng sustento ay nakabatay sa pangangailangan ng bata at sa kakayahan ng magulang. Kung hindi papayag ang tatay ng bata na magbigay ng karagdagang sustento, maaaring kasuhan ito at ang korte ang magdedesisyon ng tamang halaga na dapat niyang ibigay bilang sustento. Pero paalala lamang po na ang sustento ay obligasyon ng mag-asawa para sa kanilang anak. Hindi lang po ito obligasyon ng tatay. Kaya sa pagtakda ng tamang halaga ng sustento, dapat ay alamin ang pangangailangan ng bata at hahatiin ito sa dalawa. 50% ng gastos ng bata ay sagot ng tatay, 50% din ang sagot ng nanay. Karaniwan, ang sustento ay para lamang sa anak o bata na hindi lumalagpas ng 18 taong gulang. Pero sa kaso mo, Chona, kung ang inyong mga anak ay may kapansanan, ang paghingi ng sustento ay hindi natatapos sa pag-edad ng 18. Maaari pa rin pong humingi ng sustento sa tatay ng bata. Kung hindi ito papayag, sa korte pa rin po ang ating punta upang ipaglaban ang karapatan ng bata sa suporta ng kanyang tatay. At payo din sa iyo, Chona, kailangan muna magpadala tayo ng demand letter doon sa tatay po ng bata upang malaman niya na humihingi ka ng karagdagang sustento at bakit. Pag hindi siya sumagot o hindi tumugon sa iyong sulat, pwede mo na siyang kasuhan para sa sustento na iyong inilalaban sa iyong anak. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Maraming salamat din, Attorney TY, ATTY. Very good. Ayun kay Isay. Nakakainis. Diba? Ikaw, na tinanghali ng gising at magpa-file na lang ng leave
ng sick leave sa work mo, di ba? Sinungaling leave. Ikaw, na niyaya ng crush mo papuntang Baguio. Malamig doon. Malamig dyan, malamig dyan. At ikaw, napuging-pugi sa sarili mo kahit hindi ka naman araw-araw naliligo. Grabe! Ang galing mo naman, no? Tanungan muna tayo mga kapatid, anong plano mo ngayong summer? Tanong ko lang. Anong plano mo sa summer? Wala po, tinda po, tinda. Tinda. Ano yung ano? Ano yung paninda mo? Xiaomi. Siomay. Magkano ba yung siomay niyo? 7.20 po. Hindi ka nagbabakasyon? Hindi naman. Hindi naman. Yung sa amin eh. Saan ba yung sa inyo? Probinsya po sa Leyte. Gano'ng katagal ba kapag magbabiyahe ka dyan? Mga dalawang araw. Kung sakaling pwede, saan ka pupunta? Sa Canigao Island. Ano yung pwede gawin dyan sa island na yan? Swimming po. Swimming. Magbabakasyon po. Magbabakasyon, saan po? Batangas. Boracay. Magkano ang budget? Binigyan niyo po kamo. TV5, baka po. Trabaho lang po kayo. Trabaho lang. Okay, hindi kayo magbabakasyon. Hindi naman. Kayo this life, no? Ano ba yung trabaho niyo? Service crew lang po. Nagluluto po, nag-serve. Kung sakaling magbabakasyon kayo, saan kayo pupunta? Sa Laguna po, province po namin. Kapag bumalik po kayo sa probinsya nyo, ano yung unang gagawin nyo? Yayakapin ko yung lola ko. Swimming. Swimming saan? Sa Baybay. Okay, saan yun? Sa Pangasinan. Bakit sa Pangasinan? Taga-probinsya po ako eh, taga doon po kami. Okay, yan yung probinsya nyo. Tamang rides lang, kasama tropa. Quezon Province sa Tala Amara. Okay. Doon kila Mama Ems. Lagi namin pinupuntahan. Kila Mama Ems. Sino si Mama M? Sa kanila po yung ano na yun doon eh. Lagi po namin pinupunta na ilog. Spot po talaga ng mga ano yun, mahilig mag-nature. Gano'ng katagal kayo dyan? Minsan 1 week, 3 days, ganyan. Yun, marerelax ka talaga doon. Just to have fun. Play games, hang out with friends. Mostly video games. Baldur's Gate, Saan mo nilalaro yung Baldur's Gate 3? PC. Sa summer, hindi ka lalabas. If may plano, bonding with friends. Anong klaseng bonding? Any sort of gala. Bala ko sana mag-swimming. Actually, sa mga rainforest. Anong rainforest? Saan? Sa Bosay, sa Antipolo. Marami talaga ron. Dikit-dikit lang din. Bakit napadpad ka pa sa Antipolo para sa swimming pool? Minsan, mga kaibigan, nagyayayaan lang po. Parang artistahin to no? Itong si Sunny. TV5, discover natin to, ha? Si Kuya Bukod. Hello po, Attorney Buko. Kakapasok lang po na balita, nasa Alitagtag, Batangas na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para inspeksyonin ngayong umaga ang mahigit 13 bilyong pisong halaga ng shabu na nasabat kahapon. Para naman bigyan tayo ng update, nasa linya ng telepono si Maricel Halili Mase. Kumusta na ang sitwasyon dyan? Jess, mga pasado alas 9 kaninang umaga nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa bayan ng Alitagtag sa Batangas para personal na inspeksyonin yung mga nasabat na shabu dito kahapon. At kanina nga sa kanyang pahayag sa harap ng media, mukhang nagpahaging na naman siya sa nakaraang administrasyon. Ang sabi niya, ito raw mga nahuli na shabu na nagkakahalaga ng mahigit 13 billion pesos at may timbang daw 1.8 na tonelada. Ito daw yung maituturing na pinakamalaki na nasabat so far, pero wala ni isang tao ang namatay. At ito ang gusto daw nila na gawin sa pagsusulong ng anti-drug operation sa kanyang administrasyon. Matatandaan na nung nakalipas na administrasyon, malaking issue yung tungkol sa mga human rights violations habang itinupursige yung anti-drug war. Pero sinasabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang paniniwala niya talaga ngayon, wala ni isa dapat ang mamamatay dahil sa pagsusulong ng mga anti-drug operation. Babala rin niya doon sa mga involved sa illegal na droga, bahala daw sila kung ano yung mga gusto nilang gawin. Maliit lang naman daw ang Pilipinas, basta hahabulin daw sila ng pamahalaan. Kahapon, nagsalita rin si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dun sa estratehiya ng administrasyon
tungkol nga dito sa illegal na droga. At ang sinasabi niya, ang administrasyon daw ngayon mas nakapokus sa rehabilitation. Mga pasado alas 10 ngayong umaga, umalis na si Pangulong Bongbong Marcos. Kasama niya rin na humarap sa media kanina si Interior Secretary Benher Abalon at ang hepe ng Philippine National Police. Jeff? Nag-uulat sa linya ng telepono mula Batangas. Maraming salamat, Maricel Halili. At ito naman po sa aming pagbabalik, kantahan, kulitan, kwentuhan tayo kasama ang multi-talented star na si Cherie live. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Good morning, mga kapatid. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. At multi-talented! My love, my love! Desert actress Cherie Bautista, welcome to Good Morning, Kapatid! Ang galing, ang galing, ang galing. Beautiful song. Tell us more about the concert. Yes, I have a concert. It's entitled Les Arts de Cherie. It's going to be on May 24 at the Music Museum, 8 p.m. Ayan, this is actually a different kind of show kasi they're gonna be seeing a lot of parang Cirque du Soleil meets Broadway, meets a little bit of sexy, but more of spice. Can they get tickets to those who want to watch? Yes, they can get the tickets at Ticket World. They just have to check out my social media. I posted some links in there that they can check out. And then, doon po sila pwedeng bumili ng tickets. And I have a lot of guests. Surprise guests. And for sure talagang mai-enjoy nila to kasi this is a different kind of show. Ako excited ako dahil kilala kita, Cherie. Alam ko na maraming aabangan sa concert na ito. May pasabog. Thank you. Marami yan for Maraming nasabihin sa'yo. Diba? This is a different kind of Cherie that they're gonna be seeing. I like it. Thank you, I hope Cherie. you guys can support. Yes. Thank you so much. Of course. At May 24 yan, tama? Yes, May 24 at the Music Museum. It's entitled Les Arts de Cherie. Thank you. I'm sure panalong panalo yan, Cherie. Sana bumalik ka dito ulit kahit pagkatapos ng concert. Of course, yes, Okay. for sure. Thank you for having me. Thank you. Thank you. Mami, eto na. May mga nanalo na
Eto na po sa ating kagamoka. Ako sa ating contest. Congratulations kay Reyna Lacenas. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para ma-claim ang inyong load. Yes! And that is it para sa ating Boxing Tuesday. Isang makabuluhang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Happy birthday sa aming news desk staff at isa sa mga fur mommy ng ating TV5 cat, si Annalyn Cruz. Happy birthday! At ito na, kita-kits pa rin po tayo bukas mga kapatid. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep fighting lang, luxury. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly